ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Salamat, sir. Okay. Proceed, bro. Proceed. Ang amo, bro, is question, answer. Pero gusto ka o ka na mamahayag, hatagan po 20 minutos. Di na ko mamahayag, sir. Taga-Berge po, lumulok yung ito sa city po. Okay, sige. Proceed sa mga pautan. Masalamat ko sa iya kay usa ko sa mga viewers sa mga debate ni Ralph. Praise the Lord, madam. Barsilas. Okay. Dili ko kay mo sa taga-diri taga po kay kani mga naunga. Kuha na guys ako Pero imo to tatay no? Imo to siya. Kana tanan nga naminaw nimo ako na tanan mga kaliwat iyan uyuan. Praise the Lord. Makatoliko. Ya kani si Brad ako sa Richard. Nakita ko sa inyong mga debate. Okay. Ninyo tanan. So honor na mo bro nga nakamit ka po personally. So sir, mag-sir lang ako sa imo mag-bro. Brad lang. Brad. So, ikaw sir, nagpasabot, na ako yung todo mo. Saya supak-supak kung mag-share ka sa ako. Kasugan kita ka. So, ako lang. Pero kung Brad, okay na, madali po na ako pagtubag. Kung i-treat ko rin mo igsuon, tubangon po ka inig-suon. Pero kung imo tagol na sir, mapugos yun ka sa pupin sa imong sir. Estudyante kita ka. Bro, mag-bro lang sa imo igsuon. Kay, as a Christians, kita man tayo igsuon, di ba? Bro, ako kay dili ko ganahan og debate. Di sa ko ganahan og basta ako tatay na tatay. Tay. Ako ganito tay. Pero sorry lang daw ha nga medyo ka abang tubag sa imong tatay na ipagka-harsh. Ako mag-apology. Pero bro, mga pila mo ka days diri? Ugma. Pila mo night? Ugma na ame last Bible rally dito sa San Francisco o sa Lourdes, maulit na po niya. Pwede. Saya ka eh. Sige, ibitaw dito. Dito ka makita Kana si Rob, kana ba si Rob? Bro. Ana siya dere. Wala sa dere kay anytime ko ako yung raming isa. Na may na kay schedule na debate karong Abril 30 sa Plaza Independencia. So say ano Ato pagkaon. Pagkaon? Wow. Kaya mo gani paborito ni pagkaon. Ganahan ko sa ilang kuan ni Son. Kung kamo wala mo kay bawo, mas maayo gyud o para sa ko libro. Nagbasa sila sa Biblia. As a Katolik, ang Katolik bro, universal na bro, no? Muna ako ginidihagit sila. Kani sila ako nili kagsatagsan doon sila ha. Dili ko mo Bible study nga mga vert. Ako sila ginutungin na yung Biblia. Mora ako yung Yawa to ako pagkutana sa imo ha. What is Alos Himera? O saan sa pinulungan? Alos Himera is Greek another day. Nana sa Hebrew kapitulo 4 nga naghisgot ang Dios na dunay lain nga adlaw. Sumala din sa versikulo 8. Kay kung nakahatag pa kanilang pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. So kining lain nga adlaw o another day sa Griego is Alos Himera. Sa Greek, doon ay duha ka word na sa another. Itawag nga heteros o itawag nga alos. Pag mayroon tag alos, different in the same kind. For example, hatagat example mo. Mangga nga karabaw o mangga paho. Puro na sila mangga. Pero lahi lang iyang variety. Mangga paho o mangga karabaw. More nang alos. The same sila na Sabat, but another day. So, dili siya Saturday. So, naanay another day, which is more nang Sunday sa mga Kristiyanos. Dili man heteros ang igamit din eh. Ang heteros, lahi, for example, heteros, lahi to siya another. Pero ang imo pagkutana man ang alos, so more nang another day, so, ang kanang Sunday mo na ang day of remembrance sa mga Kristiyanos. So katong ikapitong adlaw sa mga Hudiyo, 5:15 sa Hebro, hinumdumi ninyo ang adlaw nga ikapito. Kay giluwas ko kamo dito sa Ehipto, pinagi sa akong kamot nga kusgan o tungod din itamdo ninyo ang ikapitong adlaw. Ang konteksto ato nga day, ang paghandom dito sa
kaluwasan nga naangkon sa Israelita. Pero kita mga Kristiyanos, doon na tayo kaluwasan na ipabuhagay sa Ginoo nato o gipauna na niya kini din sa Salmo 118. Ang kaluwasan nga buhaton sa atong Ginoo. 22, ang bato sa likway sa matutugod kay wala hinungdan na himo-hinoon nga labing importante bato referido ni Kristo. Sa Old Testament, ang sibior na instrumento si Moises pagkuha dito sa Egypt. Ang Ginoo dili man siya gusto kalimtan ang iyang kaluwasan, motong nagsugo siya atong 7th day to remember sa salvation na naangkon sa iyang katawhan. Pero din hinaapoy bag-ong kaluwasan na palabuton pa nga ang mubuhat ni dili si Moises o si Kristo mismo nga ato manunugos. 23. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay o magmaya kita diini. So naaday adlaw nga himuon sa Ginoo nga handumo nato ang iyang pagluwas, maglipay o magmaya kita. Ang pangutana, unsa man ning adlaw? Mo to gitaw Alos Hemera, another day, dili na ang Saturday sa Hudiyo. Kaysa Biyernes namatay man si Kristo. Maglipay ay ka sa kamatayan ni Kristo, bisan na apostol naglipay. Nagsubo sila. Sa dihang si Kristo sa luganan sa Sabado, nabay apostol na nagsadya. Ang imo gamit parente na sa haya, di ganit ka malipay. Kanus aman nalipay o nagbay ang mga Kristiyanos. 28 sa Mateo, na banhaw siya sa adlang Domingo, nagmaya ang katawhan sa Dios, nisimba sila sa Ginoo sa maong adlaw na Domingo. Ang tubag ni Brad sa minteryo man kono. What may automatic man na to mas Ginoo dito sa luganan. Alang-alang mangita pa kay Lord, balhin ako Lord dito si Mahagay, mato ko manimba men. Ipo na buta ang Ginoo binuhi. Di man ron Sabado, Domingo man, ayaw mong simba nako. Wala. Kundi doon na day adlaw nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And that day is Sunday, the Victory Sunday. Munang niingon si San Pablo, kung si Kristo namatay, o wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. So, ang misteryo sa Kristiyanos, ang Resurrection Day. Munang sa ato Domingo, kay mauna ang pagpahigawas ni Jesus kanato gikan sa kaulip na nato kasalaog kamadanon. Ang konteksto sa pag-worship sa Ginoo sa Sabat sa Domingo, konteksto na sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Wa mi supak ana 7 day. Wa mi supak ana 5:15 na ang konteksto na sa pagkaulipon sa Egypt. Natural na sila maghinumdum na until now kay apektado man sila sa salvation na naangkol nila dito sa Ehipto 430 katuig. So muna tubag sa pangutana, medyo natasan tungkol niya ito yung putang na Alos Hemera. Salamat kayo bro sa inyong tubag. Ang kaniya tubag, ang kaniya akong pangutanan ni mo bro, dili kay di siya disod kay mo tubangon. Kay baw na kaani. So mangutana ba ni mo bro? Kato mingon ka nga bahog mo man kuan kay ni na. Kaya si Isaias 66. Adi ay na bro. Kaya baw na ka nga verse. So kato sa 10 commandments in Exodus chapter 20 usa ka adlaw nga ikahulan. So why we conclude that nga moingon man ta nga this is the day or Alos Hemera, another day nga this usa ka adlaw nga ipahulay sa Ginoo. Kada bro, sayo na kayo. Tama naman. Tama ganda na usa ka adlaw. Wa pa man ang laing adlaw. Wa pa man to Alos Hemera. Wa pa ito sa New Testament. So dito sa Old Testament, usa ra gyud ka adlaw to. Mao na ikapito. O supak anak. Pero imo man gikon itong Alos Hemera nga naa day lain nga adlaw, imo hinong ipaghimug-atan nga naa day lain nga adlaw ni anang usa ka adlaw dito sa Old Testament, which is Alos Hemera, another day. So dili siya Saturday kay kung the same Saturday dili na Alos Hemera, sin day. Dili another day.
So mo nang amo gibantay ang another day. Pero may supak na itong inong na days sa Old Testament kay mahuli ba pinapil dito nga sa Hudiyo man to ato dito sumagom to mga Hudiyo nga ang Ginoo gihatagan na sila to commandments na hinumdumin ninyo nga giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa iyang gamahanang mabukton sa pag-ulipon sa Egypt. Tungod niini, bantayan ninyo ang ikapitong adlaw nga ipapahuli. In konteksto sa salvation na ilang naangkon sa pagpahigawa sila sa Egypt. Sa ako nang giingon, kita po na kakaangkon po kaluwasan ni Kristo ang atong Savior gyud nga sa pagkatibukan o mingon dito sa Isaiah sa Salmo nga kini nga pagluwas ni Kristo buhat kini sa Dios, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So ang among kalipay nga magmaya kanang day of resurrection. Nga nalipay mi nga si Kristo namatay para namo o nabanhaw siya sa adlaw guni mo nag-rejoice Sunday. That is another day, which is Alos Semera. Sorry po tayo. Sa Mateo. Ako lang pangutana sa Mateo, nagingon diya kung kinsa ka itong magapahuyang sa mas labing ubos na likasok. Nagingon diya nga magalungtad man ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa mga kasuguan hangtod ang tanan mga sugan. Include ba ni sa 10 commandments, bro? Wa kay sayloan, bro. Mo nang kami di gyud magsupak-supak ang day of Sabbath sa mga Hudiyo kay para nila na. Pero naa may another day. So mo ni para namo. So kung di mo modawat din wa mi labad anak. Kung di tubig mo sa Hudiyo, inyo po na rights. Pero Kristiyanos man ta, ang atong kaluwasan na angkon ipabuhagay sa Ginoo ang bato nga importante dito sa Salmo. Mo man amo. Ako balik ko tong basa no. Salmo 118 para ato din masabta nga naa gyud adlaw gihimo ang Ginoo. Ang bato kay sa likway sa mga magtutugod kay walay hinungdan na himo hinuon nga labing importanteng bato way lali si Kristo ni. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay ug magmaya kita. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Mao na ang another day, ang Alos Semera. Nga mao na ang Domingo sa mga Kristiyanos. Mao na, bro. Okay, bro. So, dirita. Salamat kay bro sa imong tubag, bro. Wala may komentaryo sa imong tubag. Kaya ako dili ko ganahan og debate. Okay. Bless the Lord, bro. Ay sa brand, bro. Brand. Okay na to, bro. Last na ko pangutana lang. Sana po siguro. Last lang. Usa lang, bro. This is the day katong imong isa Salmo 80 ang 118 22. kana yang verse ako gina natimadan kanang this is the day that the Lord has made. We glad and we rejoice in it. You know na, okay kaya na siya. Wala tayong komentaryo as a Christians. But remember nga as a Christians, what do you mean na minguntag Nazareth? O di na bro, dili? Ang Nazareth, di ka na sa word na Nazareth. Si Kristo, dito man na tao sa Nazareth, aron matuman ang giingon sa propesiya ni Isaias nga dito gyud magsumikan ang Kristo sa gitawag nato nga Nazar. Mateo 2:23 o mipuyo sa usa ka lungsod digadlag Nazareth, nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazareth. Aron matuman to Isaias 59:21 nga dunay gitawag nga Nazar. So ang Nazareth derived sa word nga Nazar nga abot ipasabot sanga. So si Kristo man ang sanga diha sa kaliwat ni Isay sa Davidiko nga gingharian. So mo na ang tubag sa butana. Salamat kayo. Okay. Na apa? Napag-usa sa lagi. Isa lang yun. Ato gina titi ko rin po Okay, parang sa kami magkita ni sa okay, sige bro. igsoon niya ko nila to kay Pilipino man ta. So, kani siya last sa Isaiah 66.
Number 7. 22, 23. Umaabot pa na bro, di ba? Yes bro, yes. Umaabot pa. Why supak na? Why supak? Adlaw ngay ipahulay. Gusto pa lang adlaw ngay ipahulay dyan bro? Sa? Kanang Isaiah 66, 22, 23. Sa mga Hudiyo, until now, nagsabat sila o 7th day. So until hindi sila mukhaon. Kaya magod nga lubra de, retirado na sa Israelita. Sumala sa Deuteronomy 14:1, kay ikaw o sama na katawhan, nagipili sa Ginoong imong Diyos, dili ka magkaon ni ining maong mapagkaon. Sa ato pa, sa tibong kalibutan o sa katawhan ng isugo. O sumala sa Levitico 11:2, mao ka na ang kaliwat ni Israel. Dahil sa Salmo 147:19, wala kini way labot ang uban ng mga nasod. Mao nang kanabit ang pagkaon, ang problema na sa barista mao ni. I-prove sa ninyo nga kana nga law is universal. Kay kung di na ma-prove nga universal, mapalpak mo diha kay nag-apil-apil na mo sa sugo kung may sugo ninyo. Kay klaro man ang Biblia. Kung may dito sa biblical passages, usa ka katawan ng isugo which is referado sa mga Israelita. Karon kung moingon mo nga ipaapil na sa tibong kalibutan taga-imig sugo nga ang Ginoo nagmandatos nga that is a universal law. But ipasabot intended sa bisan dili Israelita. Gawas kato ma-convert sa tinuohan sa Hudiyo kay automatic man nga moabayad sila ng ano kay converted man sila sa Jewish religion. Pero not for intended for universal nga kibali pamalaod. So ang kibali establish sa balisa na i-prove lang sa ginin yung universal o na kay kung hindi yung ma-prove mapalpak yun mo da nga nahagbong na mo nga nag-apil-apil na mo sa sugo nga mo suguan. So kanang Isayas huwag may supak anak na kanang isugo kay Israelita kung ilan ang supakon silutan yun sila sa Ginoo. Pero kita mga suguan mander ito sa silot dili man ta under sa buong balaod. Kolosas 2:16 ayaw itugot kadunay magsaway ka ninyo sa inyong kaunon kay tanan nga mabutang landong lang sa butang umaabot. Wa kay labot, wala kay tulubagon sa Ginoo. So kanang Isaiah 66 na sunugo ng mga nikaong baboy kadto ng mga Hudiyo na nagbantay sa Sabat na nagbalaan nga nangaon ni adto kay sila may gisugo o sila ang manubag niya sa Ginoo. Pero kita nga suguat dili ta silutan sa Ginoo sa butang dili tander. Excuse me mo, mukuan ko, ma-premise ko ng 22-23. No include ang pagkaon na wala yun sa nag-state o pagkaon. Yeah, terus 21. Sa Isaiah 22-23, Sabat ang kuan topic. So wala talaga sa itong pagkaon. So, ang ako may kuan, unsa, kabahin, di ba? Future pa lang, maabot ano? Judgment nga. Eschatological lang yan. Eschatological. Last day events na. Last na siya nga panghitabo kay i-judge sa mga tao ng kalibutan na. Nya, kung ato tanawon bro, apil ba ang Kristiyano niya anak? Sa akong tubag, dili lagi ang Ginoo mo judge kanimo kuwa ka na sugua sa pagpatuman ni anak. Obligado na sa mga Hudiyo kay sila gisugo. So, during judgment day, manupag sila sa Ginoo kung ilang gibayulit ang balaod na intended para nila. Pero sa makisabs dili na pwede mapatong nimo. Kaya wala man masugo i-prove sa lagi isugo. Kaya kung ma-prove nimo isugo nang kung magsubak-subak ta, apil ta sa silutan sa ulahin na panahon. So mura tong tubag no. Kay last na lang yun. Last na yun. Na ko'y nabasahan bro. Admitted and signature by our kuan ba bro ba? Mga press na to. Kung ato tanawon bro, nakanaman siguro Latina Vulgata. Last na gina. Nagingon niya nga ipakanawag ang bagong langit ug ang bagong yuta, new heaven and new earth. Nya nag-isgot niya adlaw nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay di state niya in a Catholic version signature by a different mga tulos siguro na sila kapare. Nganong gi-isgutan man niya ang adlaw nga ipapahulay di state Sabado umaabot pa na ipakanaog sa Ginoo dinhi sa yuta. Okay. Pag yun diha bro nga from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon. Ayaw po ng new moon to new moon. So may pagbasa po na from Sabbath to Sabbath. Kanang to das na siya.
Kay kumayon tag mulaktaw kag Sabado, dapat kama na siya. Tuman, from Sabbath to Sabbath, meaning 1 week. From new moon to new moon means 1 month. Abuti pa sa buti ay, nga dito sa langit, ang atong worship sa tanang panahon. Abuti pa sa buti, dili kay Sabado. Sa ato pa mabalik na po dito new moon to new moon. Ha? Kaya ang new moon to new moon, Colossus 2:6, hindi naman ta under sa new moon. Mapalpak man na kung imo na interpret to nga. Brad Paul, ang simba kita Sabado, ay ayaw po likay ng sasunod nga, ugikan sa Sabado, hangtod sa Sabado. Kung sa man ang hangtod? Wala, lililaktaw, no? May pa siya. 1 to 10. Kung sa man ang 1 to 10? 1 na ba na o 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. So pag-ingon, from Sabbath to Sabbath means 1 week. From new moon to new moon means 1 month. So meaning, ang pag-praise and worship na to sa langit sa Ginoo sa tanang panahon. Dili lang kay i-focus nimo sa Sabado ra yun. Kay kung Sabado, kasi man naman from new moon to new moon, sa man nimo. So kung moingon mo nga, ang worship sa langit, Sabado ra yun, kay Sabado to Sabado, awa mo kasabuti ng 1 to 10. Ang iya ay 1 to 10 is 1 lang og 10. Ang 1 to 10, including ng 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. Kaya 1 to 10 man. So meaning, from Sabado to Sabado, means Sabado, Domingo, Lunes, Martes, because Holy Spirit, Sabado. Muna, Sabado, hangtod Sabado. Ang ilan ng Sabado sa Sabado, kaya Sabado naman yung Sabado, ay labot ng Domingo, Lunes, hangtod. Wala, kama na dapat. Then, ang nasabda rin ng word, so mo na nga sipyat ang interpretation sa balista, sa ako na nagigiingon nganong daghan palpak ang pagsabot sa mga sa balista, ang inyo mangyong interpreter si Ellen Goldwhite manggod. Namo ka historian nga si Ellen Goldwhite gibuno na og bato sa ulo. Libro gina sa balista, dili gyud nato pagbutang-butang, ila gyud ang libro. Bro, 165 health professionalists ang nag-prove ana nga si Ellen Goldwhite gibuno sa bato sa ulo. Ang side effect ana nga pagbuno sa bato sa ulo, naguba man na yan naong. Bro, pwede mga tanang. Ay sa bro, wa pa kay right bro nga, wa pa na ako human sa bato. Human na sa ako. Si Ellen Goldwhite gibuno og bato sa ulo. Ang side effect according sa mga health professionals sa balista, ang resulta to maglabad ang iyang ulo kung magbasa siya. Dayon ang iya pag gibasa nga libro sa Bible is apocalyptic. Mateo 24, so may giingon, kung magbasa kag libro pag sa Daniel, so may giingon din eh. Unya, makita ninyo ang makailisa nga talan-awon nga giingon ni Propetang Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magbabasa. So naanay open and close parenthesis na kung bubasa ka sa libro ni Daniel, pasabta ni ini ang mga magbabasa. So doon na mo pasabot o doon na po ipasabot. Karon si Ellen Goldwhite, iya nangahas man siya sa pagbasa og apocalyptic nga libro ni Daniel nga ang role ana doon na may magpasabot o doon na po ipasabton. Ang pagkota kinsa may nagpasabot kang Ellen Goldwhite anang buot ipasabot sa Daniel. Mo nang na wrong interpretation si Ellen Goldwhite na pasahindan niya nga Santo Papa ang sungay. Kay wa may nagpasabot niya, iya man to private interpretation o dili man siya kanang authentic nga interpreter kay lagi maglabad man ang iyang ulo kung magbasa. Unsa kay resulta kung magbasa-basa ka nga labad ang imong ulo? Resulta na sa pagkalabad sa ulo. Kung akong gisusi ang libro sa Masabarista o akong nadiskubrihan nga daghan interpretation diha gawa ng kanimao tungod kag ilang interpreter doon ay something diferensya tungod ni atong pagbuno sa ulo sa bato kadiya. So, open ako sa imong next section mo. Bro, pwede mga tanang bro. Okay. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.